Good afternoon, Kathy, at sa ating mga senior citizens na nanonood ngayon. Okay, gusto ko pong talakayin ngayon yung 100,000 para dun sa mga centenarian o yung mga 100 years old, Chairperson Gutierrez. Pero hingi muna kami ng update tungkol dun sa naging laman ng balita dun sa apat na katutubong AITA na kamakailan po ay nag-claim o nagki-claim nung kanilang 100,000. Alam mo, Kathy, noong magkaroon ng issue tungkol doon sa apat na itas, hindi pa man namin natatanggap yung application, ipinahanda ko na yung kanilang gift na 100,000 each. Apat sila, no? At iyan ay, nung mabalita yon, wala pa kaming application na nare-receive. At hindi ko din malaman kung kailan na-apply, kung kailan nag-apply sa CAPAS Tarlac. Kahit kasi sa ano yan sa OSCA, ipina-file. At itong itong apat na to, ang dalawa doon, nakita ko yung birth certificates, nag-birthday noong 1920 pinanganak. So nag-birthday nitong 100 noong 2020 pa, oo. O tapos yung isa naman noong pang 2023 nag-100. Sino ba may hawak ng centenarians noon? Di ba di SWD? O di dapat nabigyan na nila noon. At ngayon, kahit walang application, bine-blame kami for the non-distribution of the centenarian gift. Kaya ngayon, nakarating na sa amin yung endorsement ng municipal mayor at sa Thursday, may bibigay na namin ang centenarian gift sa ating mga katutubo sa CAPAS Tarlac. So, ito pong napunta na po sa NCSC yung responsibilidad para dun sa pagbibigay nga po ng centenarian gift. So, ganun pa rin po ba yung proseso, Attorney Gutierrez? Ang proseso ay yan din ang proseso na sinunod ng DSWD, no? At ito yung mag-a-apply ka sa OSCA. Kasi wala naman kaming mga municipal offices. So kailangan katulong natin ang OSCA sa pag-evaluate, pag-receive ng application, pag-evaluate kung tama, kung andun na yung kailangan namin. At simple lang naman ang kailangan natin mag-a-apply, pagkatapos i-endorse ng municipal mayor, dali na dito sa aming commission at kami naman handang magbigay na. Meron lang mga ilang days na titingnan namin ang lahat at pagkatapos may bibigay na namin sa ating mga beneficiaries. Okay, yung requirements po, pinasimple na, sabi niyo po. Ano po ba yung mga kailangan nilang ihanda? Application form lang. Kasi siyempre meron naman tayong base sa pagbibigay, di ba? Hawag natin ng pera, dapat may mag-receive. Ina-account natin yan sa COA. Application form at birth certificate o national ID, kahit na yung OSCA ID, pwede na yon. At meron siyang 2x2 na full body photo at endorsement from the municipal mayor. Yun lang. Okay, so isa lang po yung kailangan? Halimbawa, birth certificate lang ang meron, pwede na po ba yon? Oo, birth certificate, oo. Yun naman ang makakapag-prove na siya ipinanganak. Dahil gusto natin malaman, kailan ba talaga siya ipinanganak? Saan? Yun. Ito po bang mga katutubo na ito, yung apat na AITA, sila po ba'y kumpleto yung kanilang mga, baka naman po kasi wala silang papeles, kaya po naantala yung pamimigay? Hindi ko alam kung, kasi wala kaming record dito kung kailan nag-file. Kasi ang nakita kong application form, walang date ng filing. So hindi ko alam na hindi pa nagpa-file, naging issue na. Yun ang hindi ko malaman kung bakit nagkaganon. Ano ba yung gustong i-discredit ang komisyon? So, meron ng mga sinabi sa aming komisyon na wala palang application forms na file. Ngayon, pagka naka-apply na, ang OSCA naman tumutulong sa kailangan nila na requirements. So kung kung walang birth certificate, tinutulungan ng OSCA natin na makakuha ng birth certificate kahit na by late registration of birth. At nakita ko dito sa ating mga katutubo na noong 2024, March 2024, yung dalawa sa kanila, ay nagkaroon ng na-issuehan ng birth certificate. So pwede na yun. Magbibigay na namin ng benepisyo sa kanila. So sa ating mga senior citizens na walang birth certificate,
matutulungan natin ng OSCA kahit na kami, pwede kami tumulong upang makakuha ng birth certificate kahit na magkaroon ng delayed registration. Ayun, yun nga po yung tatanungin ko kasi kadalasan po dun sa mga lalo na po yung mga ganun mga 100 years old, bago po kasi magkaroon ng World War II ay wala po talaga maayos na record keeping yung ibang lugar. Kati, lalo na sa ating mga IPs. Opo. So tutulungan naman po sila ng NCSC na mag-obtain ng birth certificate. Ngayon, may close coordination na kami with the OSCA. Dahil wala kami ng mga opisina sa local, doon sa mga munisipyo at sa mga barangays, at ang OSCA meron na siya makakatulong sa amin. We have to work together, no? Okay, halimbawa po kanilang naisumitin na yung mga requirement at yung application form. Ano po ang, gaano katagal po ang kanilang aantayin para makuha po yung kanilang centenarian gift na 100,000? Sabi ko, kung maaari lang gawin namin, wala pang 1 week, tapos na. At kasi alam mo, yung aking ngayong goal, at sinabihan ko na aking mga kasama dito sa opisina na bago pa lang mag-birthday, i-process na months before para yun ang aming birthday gift sa ating mga centenarians. Okay, maganda po yan. Kasi dati po, isa po yan sa mga winner cup ng aming programa. Kahit nung bago pa lang itong SOS, Attorney Gutierrez. Kasi dati po, yung mga centenarian, nakakamatayan na po nila yung kanilang 100,000, hindi pa nila nakukuha. Noon yun. Nung wala pa sa amin. Pero ngayon, hindi natin pababayaan na magkaganyan. So ngayon kasi po, mas mabilis na. Kati, siyempre pag 100, hindi mo malaman kung kailan dadating yung sakit, di ba? Opo. Yung kinabukasan mo, yung susunod na araw ay importante sa ating mga nakatatanda. Okay, yung halimbawa po hindi po makalakad na yung ating centenarian, pwede po bang representative ang maglakad ng kanyang mga papeles? Pwede naman. At yan ay gagawa ng paraan ng ating mga kasamahan sa OSCA. Puntahan na. Kahit na yung aming mga regional directors ay tututok sa ating mga centenarians. So pwedeng puntahan puntahan na lang sa bahay. Total yung mga OSCA, local naman po yan. At saka karamihan dyan, mga bata pa. Opo. Pwede talagang may energy to be able to visit our centenarians. Para ma-verify din po yung... para ma-verify. Opo. Okay. So, hindi na po magtatagal ngayon yung kanilang iintayin, yung ating mga centenarian. Ito po'y pangako mula sa NCSC. Mula sa NCSC. Okay, yung pong meron pong bagong development pagdating din sa pagbibigay ng mga cash gift sa mga senior citizen dahil meron po ako nabasa, ewan ko po, ipakikumpirma po kung ito ay isinasagawa na o kung kailan umpisahan, pero magiging bank transfer na daw po yung pamamahagi ng cash gift para sa ating mga senior. Dahil kasi alam mo naman may mga nagiging centenarians, nagiging 80, 85, 90, 95 na dating mga GSIS members, no? Mga pensionados. At mayroon naman dyan mga SSS pensioners. So mayroon na sila mga bank account. Hindi pa pwedeng ibigay na namin sa kanilang bank account yan at nakipag-usap na kami sa land bank para mas madali sa amin. Nagdi-distribute kami sa mga nagbibigay kami sa mga lugar na itong ating mga tao ay may hawak na pera. So for safety, for transparency, at para mabilis ang pagbibigay, nakipag-usap kami sa land bank kung maaaring magkaroon sila ng bank account, yung mga wala at yung meron, ibigay na sa amin kung ano yung bank account nila. So kailan po ito umpisahan, Chairperson Gutierrez? Magpapilot na kami, I think next week. So dito sa NCR, mas madali kasi maraming may mga bank accounts na. So aantayin na lang po ng ating mga senior citizen kung paano po yung magiging sistema nito. Pero wala po minimum amount yan na deposit na required. Pinakiusap natin sa ating land bank na wag nang humingi ng minimum deposit. Okay. At kung maaari, kung meron silang hihingin deposit, yung minimal na lang. Parang tulong sa ating mga pensioners.
Okay, ito po sa ating Text Connect Chairperson Gutierrez, marami po nagtatanong tungkol dun sa universal pension. Ayan, si 0408. Kailan po ba matatanggap yung universal pension para sa mga senior? Ganyan din po yung tanong ni 8693. Okay, universal Pagdating- pension. Oo, pinag-uusapan pa sa Kongreso, sa House at saka sa Senate. So hintayin na lang natin at palagay ko maaprubahan yan. Pero And we're strongly pushing for the passage of the bills. ang problema po dyan yung budget eh. Dati pa po yung pinapanukala pero wala daw pong budget ang gobyerno para rito. Nahanapan na po ba? Siguro naman mahahanapan dahil kasi yan ang talagang gustong matanggap ng ating mga senior citizens. Okay, si Jenny sa ating Facebook Live, ang tanong po niya, bakit daw po hanggang ngayon wala pang natatanggap yung birthday gift na 80? 80 na daw po last year pa yung kanyang nanay, nag-iintay daw po. Okay, gaano katagal po yung proseso nun? Yung milestone agers na 10,000? Ganun din yung proseso ng sa centenarian na kapag nagka-apply ka, kumpletohin mo ang dokumento, may endorsement na naman sa ating municipal mayor, tapos aprubahan na ng commission in a few days. Okay, kailan daw po pwedeng mag-submit ng application? Ilang buwan daw bago mag-birthday? Kahit na 4 months, 3 months, para maproseso ka agad at maghihintay na lang. Pagdating ng pagdating ng birthday ng 80th or 85th, papadala na sa bangko yung kanilang gift from the government. Okay, ito po hindi ko alam kung ano yung kanyang tinutukoy pero si 4221 sabi niya, bakit hanggang ngayon wala pa kami natatanggap? 2020 kami nag-apply sa OSCA ng Quezon City. 68 na po ako. Okay, hindi iba-iba po kasi yung mga benepisyo yung pong ating pinag-uusapan, yung centenarian cash gift, tsaka yung milestone ages. Ito po 68, meron na po bang mga iba pang mga benepisyo o cash gift na matatanggap pag 68? From the National Commission of Senior Citizens, centenarian gifts lang ang matatanggap ng ating mga senior citizens. Yung pagdating mo ng 80, 85, 90, 95, na 10,000 yun, no? Pero sa 100 years old, 100,000. Yun lang ang natatanggap sa atin from the Commission. Sa DSWD, meron sila diyang mga programa, meron sila mga benepisyo na sila nagbibigay. DSWD na ang dapat na mag-explain about the requirements or what benefits are they giving to our senior citizens. Okay, si Teddy sabi niya dapat ipatupad yung pagsapit ng 60 ay kasali na sa social pension. Okay, paliwanag po natin bakit hindi po lahat kasali sa social pension, ma'am? Ayon sa social pension na nasa DSWD yan. At may batas dyan kung sino ang dapat na tumanggap. Ang alam ko dyan ay senior citizens din na indigent. Yun ang tinatawag na social pension for senior citizens considered na indigent. So ito po yung mga pinakamahihirap po na mga Pilipino. I suppose so. Pero yan kasi, dapat ang commission na magbigay niyan. Pero executive order napunta sa DSWD. Okay, si Lyndon sabi niya, ma'am, hindi daw po ba kasama ang NCIP para sa mga nakatatandang katutubo? Kasama basta Pilipino ay kasama sa ating mga centenarians gift. Kahit na yung ating mga Pilipino na dual citizens na nakatira sa ibang bansa ay qualified din na tumanggap. Okay, si 9953, paano po yung mga may edad na taga-bundok? Wala pong bangko doon. Paano po sila? No read, no write. Ito po yung tungkol doon sa bank transfer. Oo, yan ang exception. Nagagawa tayo ng paraan, ibibigay natin personally sa kanila. Pupunta ang ating mga tao sa kabundukan para matanggap lang nila ang kanilang gifts. Or pwede silang magkita sa munisipyo kung saan madali na maibigay yung benepisyo sa kanila. So pag nag-umpisa po ito, yung tungkol sa bank transfer, hindi naman po exclusive lang na bank transfer na lahat? Oo. Kasi may mga lugar na walang bangko o malayo sa bangko.
Marami naman kasi din ang pamaraan para makapagpadala. Hindi ba ngayon parang halos lahat na yata may GCash, may mga titingnan natin yung lahat ng posibilidad upang maipadala natin ng mas madali sa kanila ang kanilang mga gifts from the government. Si Shirley po, sabi niya yung nanay ko po ay 80 na sa March 24. So malapit na po. May mag-80 na, nagpass na kami ng application with picture and ID. Okay, sinishare lang daw po niya na nagpasa na sila. Okay, oo, nasa ano ba yan? At sana makarating na sa amin. I-follow up na lang sa OSCA. At tingnan kung may endorsement na ng ating mayor sa Quezon City. Okay, so pag gano'n po, sa OSCA po sila magfa-follow up pag nakasubmit na po sila. Itanong sa kanila kung na-submit na dahil kasi malalaman lang namin kung naandito na sa amin. Kung na-forward na. Si 8781, pwede po bang huwag idaan sa LGU? Pinupolitika kasi, palakasan po sa OSCA. Yan po. Pwedeng mag-apply dito sa amin directly. Pwede naman po. Oo, mag-online registration. At iyan ay mas lalong mabilis. Okay, si Nena, paano po ang aking mama mag-80 na, magna-90 na this coming October? Ano po ang requirements? Okay, ito po yung cash gift na milestone ages. The 90, yung milestone. Ano daw po ang requirements? Pareho lang po nung nabanggit natin? Oo, pareho lang. Application form, birth certificate, at saka photo, at endorsement from the mayor. Okay, yung endorsement from the mayor, baka po doon nagtatagal, hindi po kaya? Kasi yan lang ang pamamaraan para natin ma-validate, diba? Andiyan pa ba si senior citizen? At sa munisipyo talaga o sa syudad, malalaman na andyan pa. Kasi wala naman kaming mga tao na pwedeng isa-isahin itong ating mga applicants, no? Sa probinsya, sa barangay, sa munisipyo. So umaasa tayo sa OSCA at ang mayor ang magsasabi na ito na, kumpleto na, buhay si senior citizen at makaka-claim. Okay, si MJ sabi niya, gawing practice o institutionalize ang pagbibigay ng benepisyo sa mga senior. Mas maganda kung yung mga matataas sa gobyerno ang mag-aabot ng benepisyo para sa senior. Pero mahirap yun, ang dami nila. Paano po yung gagawin? Kaya nga dito sa sa senior seat, sa mga ETA sa Kapas Tarlac, pupunta na ako doon para iabot sa kanila yung kanilang benepisyo. Okay, para po dun sa mga nagsasabi na nag-submit na sila hanggang ngayon hindi natatanggap, ano po ba yung dapat nilang gawin? Saan po talaga dapat sila mag-follow up? Dapat talaga sa OSCA, pero pwede silang sumulat dito sa komisyon at kami ang magtatanong kung nasa kanila na ba, ini-evaluate nila at meron din kami mga regional directors sa ating 16 na rehiyon. Okay. May mga sumusulat sa akin dito, yung aking social pension, hindi ko pa natatanggap, ni-refer namin sa DSWD. So kung hindi pa din natatanggap yung kanyang centenarian, action na namin kung susulat dito sa amin. Ito po ba pag ready na yung kanilang cash gift, sila paano po ba mangyayari? Paano nila malalaman na ready na? Kasi baka mamaya nandun na pala, hindi lang nila alam. Ini-inform ng regional directors ang OSCA office. At parang OSCA sabihan itong mga applicants. Kasi sila may direct contact, diba? Sa munisipyo, sa barangay. Yun. Tapos yun po ang magno-notify dun sa ating mga applicants. Oo. Okay. So talagang dapat dun sila magtanong dun sa kanilang local OSCA. Alright, Chairman, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa mga katanungan ng ating mga senior citizen. Ang dami po talagang interesado pag yung cash gift tsaka yung mga benepisyo ang pinag-uusapan. Kailangan talaga ng ating mga seniors yan Okay. Doon po sa mga may katanungan, meron po ba kayong hotline? Saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Ang ating hotline number. Or sa Facebook. Pwede po sa Facebook sila. National Commission of Senior Citizens Facebook. So doon pwede po sila magtanong. Maraming salamat po sa inyo, Chairperson Gutierrez. Thank you very much then, Cathy.